ang pamilya ay pinagbuklod ng dugo, mayroong isang uri naman ng samahan na binuo ng isang magandang samahan, at ito ay ang pagkakaibigan. Ako nga pala si Enteng. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa isa kong kaibigan na si Pabling. Si Pabling ay parang kapatid ko na, pero hindi siya gusto ng aking mga magulang na maging kaibigan ko. Balita kasi na ang pamilya ni Pabling ay mga aswang. Bagong lipat lang pala sila Pabling sa lugar namin. Kaya ang mga tao na taga rito sa amin ay hindi nila maiwasan magchismis tungkol sa pamilya nito. Isang araw, nakita ko si Pabling na malalim ang iniisip, mag-isa at walang kasama. Sa kagustuhan ko na makilala siya, ay lumapit ako sa kanya. Ikaw yung bagong lipat, di ba? Kami nga, Anong pangalan mo? ako nga pala si Pabling, ikaw. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Enteng. Hanggang sa nagkakilala kaming dalawa. Araw-araw ay magkasama kaming dalawa. Pero nang malaman ng mga magulang ko na kaibigan ko si Pabling, ay nagalit ito sa akin. Wika pa nga ng magulang ko na lumayo daw ako sa Pabling na yan. Nanggaling daw ang kanilang pamilya sa ibang baryo at pinalayas daw sila ng mga tao doon. Hindi ko naman maintindihan kung bakit sila galit sa kaibigan ko na si Pabling at sa pamilya nito. Dala ng katigasan ng ulo ko ay hindi ako pumayag sa gusto ng mga magulang ko. Hindi ako nakinig sa kanilang mga sinasabi sa akin. Imbis na lumayo ako kay Pabling, naging matatag ang aming pagkakaibigan. Isang araw, niyaya ako ni Pabling na maligo sa ilog na malapit lang sa kanila. Pagkatapos namin maligo, ay nag-usap kaming dalawa tungkol sa pinagdaanan nila. Wika pa ni Pabling, kahit saan daw sila makarating, mayroon daw mga tao ang humuhusga sa kanila. Nagtagal ang aming usapan at umabot ito sa seryosong bagay. Alam mo, Enteng, sa lahat ng tao na kilala ko, ay ikaw lang ang naglakas ng loob na lumapit sa akin. Bilang kaibigan na rin ay mayroon kang dapat malaman tungkol sa pagkatao namin. Ano yun? Nagpakatotoo si Pabling sa kanyang pagkatao sa mga oras na ito. Gusto ko lang sabihin sa iyo na aswang talaga ang lahi namin. Palipat-lipat kami ng tirahan dahil na rin sa kaligtasan namin. Aswang kami pero hindi kami kumakain ng tao. Ngayon, nalaman mo na ang totoo. Sana ay hindi mo kami kamuhian gaya ng ginawa ng mga tao sa amin. Sinabi ko kay Pabling na bakit ko siya kamumuhian. Naging mabuti siyang kaibigan sa akin at wala naman siyang ginagawang masama. Pagkatapos ng aming usapan, ay nagpaalam na ako kay Pabling na uuwi na sa bahay. Pagka-uwi ko sa bahay, ay nakaabang sa akin ang mga magulang ko na galit sa akin. Sinabihan nila ako na wala daw akong kwenta dahil sobrang tigas ng ulo ko. Wala na akong nagawa, nagalit na sila ng husto sa akin. Umabot na lang sa punto na pinapili nila ako. Sila daw ba o si Pabling na aking kaibigan? Ang hirap pumili kung alin sa dalawa. Pinili ko ang aking mga magulang dahil sila ang nag-aalaga sa akin at nagpalaki. Makalipas ang ilang araw ay hindi na ako nagpakita kay Pabling. Huling pagkikita na namin nung nasa ilog kami. Siguro maiintindihan rin ito ni Pabling kung bakit hindi na ako nagpapakita sa kanya sa mga araw na ito. Kinagabihan ay nagkagulo sa aming lugar. Mayroon daw isang babae na inaswang at ang hinala ng mga taga rito ay pamilya ni Pabling ang gumawa. Kinabukasan ay nagsama-sama ang mga tao sa bahay nila Pabling upang palayasin ang mga ito. Sumama na rin ako para alamin ko kung ano ba talaga ang totoo. Ang pamilya ba ni Pabling ang gumawa sa pang-aswang sa babae kagabi? Nagkagulo na ang mga tao sa bahay nila Pabling. Buti na lang ay nakita ako ni Pabling at lumapit siya kaagad sa akin. Pinaliwanag ko kay Pabling kung bakit ako hindi nagpakita sa kanya. Wika naman niya ay naiintindihan daw niya ako.
Hindi ko na rin maitago ang nais kong malaman kung sila ba ang gumawa sa pangyayari kagabi. Sumagot naman si Pabling na hindi daw sila iyon. May iba daw aswang na gumawa nito sa babae. Kaso ayaw makinig ng mga tao sa kanila at gusto pang saktan ang kanilang pamilya. Naniniwala ako na hindi sila Pabling ang gumawa sa babae. Alam ko ang tunay niyang pagkatao. Wala siyang nililihim sa akin. Siguro ay hindi sila magtatagal dito sa aming lugar dahil sa nangyari kagabi. Gusto ng mga tao na umalis na sila. Kahit anong paliwanag nila sa mga tao ay hindi sila pinapakinggan. Bibigyan lang daw sila ng 2 araw. Kung hindi sila aalis ay mayroon daw masamang mangyayari sa kanila nang wala sa oras. Ako naman na nakinig sa kanila ay walang magawa. Ordinaryong tao lang din ako at hindi ko sila kayang ipagtanggol. Hindi nagtagal ay nagsialisan na ang mga tao. At tanging ako na lang ang natira sa kanila. Bago pa ako umalis ay tinawag ako ni Pabling. Wika niya sa akin na pasensya na daw. Pati daw ako ay nadamay sa kanila. Huwag mong isipin yun. Kaibigan kita at handa akong damayan ka. Wika ko kay Pabling. Umalis na ako at nagpaalam sa kaibigan ko. Makalipas nga ang 3 araw ay may narinig akong pag-uusap ng mga tao. Buti na lang daw ay umalis na ang mga aswang sa aming lugar. Gusto kong alamin ang totoo at pumunta kaagad ako sa bahay nila Pabling. Pero wala na sila doon. Siguro ay umalis sila para wala ng gulo. Wala na akong magawa at hindi ko na makikita pa ang aking kaibigan. Umuwi na lang ako sa amin at may kalungkutan sa sarili. Alam ko na magkikita pa kami ni Pabling pagdating ng tamang panahon. Makalipas ang 10 taon, ay hindi ko pa rin makalimutan ang kaibigan ko na si Pabling. Kamusta na kaya siya ngayon? Siguro ay marami nang nagbago sa kanyang katauhan. Kay tagal na ng panahon na hindi kami nagkita. Maaalala pa niya kaya ako? Ilang beses ko na rin siyang hinanap pero bigo pa rin ako. Wala pa rin balita hanggang ngayon kung saan na nakatira ang kaibigan ko. Isang gabi, habang naglalakad ako mag-isa pa uwi sa amin, ay parang may sumusunod sa akin. Hindi ko lang ito pinansin pa. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang hindi ko na matiis pa at nilingon ko ito. Akala ko ay tao ang sumusunod sa akin. Isang napakalaking asong itim pala. Natakot ako sa aking nakita at sa tindi ng takot ay napatakbo ako nang wala sa oras. Ngayon lang kasi ako nakakita ng isang napakalaking aso. Sa tindi nga ng takot ko ay di ko maiwasan ang maihi sa pantalon. Kinabukasan ay ikinuwento ko ang nangyari sa akin kagabi tungkol sa isang aso na napakalaki. Pero walang naniniwala sa akin. Pinabayaan ko na lang kung ayaw nilang maniwala sa mga sinasabi ko. Ilang araw din akong hindi lumalabas ng bahay kasi ramdam ko pang takot sa nangyari sa akin. Lumipas ang ilang araw ay nawala na rin ang takot na aking nararamdaman. Tila nawalan na rin ako ng pag-asa na makita ko pa ang aking kaibigan na matagal ko nang hinahanap. Gusto ko na sanang sumuko pero habang nagpapahinga ako sa loob ng bahay ay nakita ko ulit sa bintana ang isang itim na aso. Akala ko ay ordinaryong aso lang pero nakita ko ito kung paano magpalit anyo bilang isang tao. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Akala ko ay hindi niya ako namalayan. Nakita niya pala ako. Sa pagkakita niya sa akin ay lumayo kaagad ito. Ako naman parang may mabuting hangin na nagtulak sa akin na sundan ko ang taong ito. Sinundan ko siya. Pero naguguluhan ako patungo siya sa ilog kung saan kami naligo ni Pabling at nagkausap. Pagdating ko sa ilog, ay dun ko lang nakilala na ang taong sinusundan ko ay si Pabling. Hindi ko na siya nakilala dahil marami nang nagbago sa kanya. Nag-aalangan akong lumapit sa kanya nung una, pero tinawag niya ako at wag daw akong matakot sa kanya. At dun lang ako lumapit sa pagkasabi niya na wag matakot. Wika pa niya na matagal na panahon na ang lumipas. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Sinadya ko talaga na magpakita sa'yo upang
kamustahin ka. Pagkatapos nito ay siguro hindi na tayong muling magkikita pa. Yung asong sumusunod sa iyo ay ako rin yun. Sinundan lang kita para siguraduhin na ligtas ka talaga na makakauwi sa inyo. Nakita ko pa nga kung paano ka maihisa yung pantalon sa sobrang takot sa akin eh. Natawa na lang ako sa mga sinabi ni Pabling sa akin. Siguro ay ito na rin ang huling pagkikita namin. Aalis na rin kasi ako sa susunod na buwan papunta sa ibang bansa. Nag-usap kami ng matagal ni Pabling hanggang sa dumating na ang oras na kailangan na namin magpaalam sa isa't isa. Laking tuwa ko nang makita ko ulit si Pabling at ganun rin siya. Akala ko ay nakalimutan na niya ako pero nagkamali pala ako. Wika pa ni Pabling, Ang tunay na magkaibigan ay hindi magawang kalimutan ang bawat isa. nagpalit ulit ng anyo si Pabling bilang isang aso at dumayo na sa akin. Ako naman ay bumalik na rin sa bahay at nagpapasalamat sa muli naming pagkikita ng aking kaibigan. Magkaiba man ang aming landas ni Pabling pero ang aming pagkakaibigan ay hindi mawawala. Ngayon ay nasa ibang bansa na ako nagtatrabaho bilang isang OFW.